Magandang araw mga kaibigan, ako si PJ at welcome sa Landas ng Pag-asa. Naranasan mo ba na parang lahat ng tao sa paligid mo may masasabi tungkol sa'yo kahit hindi mo naman hinihingi? Halimbawa, ginawa mo na ang best mo sa trabaho pero may makakahanap pa rin ng mali, sasabihin sa'yo, "Uy, bakit ganyan yan?" O kaya, nag-post ka ng picture sa social media tapos nagko-comment, "Parang hindi naman ganyan ang itsura mo sa personal." Alam mo yung parang sinusubukan kang batuhin, hindi literal, pero tinamaan pa rin ang ego mo. Minsan, pakiramdam natin ang mundo ay may invisible na bato throwing contest at tayo ang target. Pero kahit anong ibato sa atin, hindi dapat ito ang magdi-define kung sino tayo. Ngayon makinig tayo sa salita ng Diyos mula sa 1 Kabanata 10, talata 31 hanggang 42. Nababasa, muli na namang dumampot na mga bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Tinanong sila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawa na ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit ninyo ako gustong batuhin?" Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa paglalapastangan mo, dahil tao ka lang pero ginawa mong Diyos ang sarili mo." Aba, ang eksenang ito ay sobrang tindi, di ba? Si Jesus na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling, nagtuturo ng katotohanan, nagpapakain ng nagugutom, ay gustong batuhin ng mga Hudyo. Bakit? Dahil hindi nila matanggap ang katotohanang siya ang anak ng Diyos. Di ba may pagkapamilyar to? Minsan kasi kahit anong buti ang gawin natin, may mga taong hindi pa rin matutuwa. Lagi silang may masasabi, laging may puna. Pero nung ginawa ni Jesus, hindi siya natakot at lalong hindi siya nagmatigas at hindi siya tumakbo. Sa halip, kalmado lang siya. At tinanong niya, "Ano bang mali sa ginawa ko?" At pinaliwanag na ang kanyang mga gawa mismo ang nagpapatunay kung sino siya. Ano ba mga aral mapupulot natin dito sa ating pagninilay? Una, hindi lahat ng tao tatanggap sa atin kahit tama ang ginagawa natin. Kahit si Jesus mismo ay hindi tinanggap ng lahat. Kaya huwag tayong masyado ma-discourage kung may mga taong hindi nakakaunawa sa atin. Pangalawa, ang ating tunay na halaga ay hindi nakadepende sa sinasabi ng iba, kundi sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Si Jesus ay hindi nagpapaapekto sa masasakit na salita kasi alam niya kung sino siya sa harap ng Ama. At panatlo, ang pananampalataya ay nasusukat sa pananatili sa katotohanan kahit may pagsubok. Kung alam nating nasa tama tayo, manatili tayong tapat sa Diyos at sa ating misyon. Ito na ang ating mga paanyaya sa pagkilos ngayong araw na to. Paano ba natin haharapin ang mga batong binabato sa atin ng mundo? Subukan natin ang tatlong hakbang na ito. Una, magdasal kapag binato. Kapag may naninira sa iyo, bumabatikos, bago sumagot, magdasal muna ng, "Lord, ikaw na po ang bahala sa bato nila. Pakikalma rin po ako." Pangalawa, magpakita ng kabutihan. Kahit binabato ka ng masasakit na salita, ipakita mo pa rin ang kabutihan. Ngumiti ka, tumulong, o pwede ka rin magsabi, "Salamat sa opinion mo." Gaya ni Jesus, hayaan ang inyong gawa ang magsalita. At pangatlo, magmalasakit sa sarili. Huwag mong hayaang ang negatibong sinasabi ng iba ang magpapabagsak sa iyo. Maglaan ng oras para sa sarili mo. Kahit manood ka ng paborito mong K-drama o minom na mainit na kape habang nagdarasal, gawin mo yan. Huwag mong hayaan na ang negatibong sinasabi sa iyo magpabagsak sa iyo. Mga kaibigan, hindi natin maiiwasan ang mga bato ng buhay. Kay Jesus tayo makakahanap ng lakas para harapin ang mga ito. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Landas ng Pag-asa. Kung ikaw ay na-bless ng video na ito, maging boses ng pag-asa. Paki-like and share ang Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan. Muli, ito si PJ Kumpas. Maraming salamat.